Sa panibagong kabanata ng buhay ni Kentaro, muli siyang nakahanap ng trabaho sa isang handmade noodle shop. Nang una ay nahihirapan siya sa proseso, ngunit hindi nagtagal ay nasanay na siya dahil na rin sa galing at bait magturo ng kanyang amo. Ngunit isang araw, isang customer ang nagreklamo tungkol sa in-order nitong noodles. Kagad itong hinarap ng kanyang amo upang humingi ng paumanhin, pero dahil suki naman nila si Mr. Sakata ay nagkaayos din sila. Maya-maya pa ay dumating na si Nori, ang anak ng may-ari ng restaurant na kilala rin ni Mr. Sakata. Mababait ang kasama niya sa trabaho kaya nangako si Kentaro na pagbubutihin niya ang kanyang ginagawa at saka nagpakitang gilas. Dumating si Kogure dala ang isang basket ng prutas para sa naaksidenteng ama ni Nori. Bilang pasasalamat ay inalok nila ito ng isang bowl ng noodles. Matapos kumain ay nagpasalamat si Kogure sa libreng pagkain at saka niyaya si Nori na lumabas sila minsan upang maipakita nito ang barkong ginagamit ng kanyang kumpanya na ikinatuwa naman ng dalaga. Inihatid niya si Kogure sa labas ng resto at doon ay nagpasalamat ito pagkat aniya ay tinulungan nito ang kanyang ama at dinala sa ospital ng araw na maaksidente ito. Kinagabihan, habang nagsusulat si Kentaro ay pumunta si Nori sa kanyang silid at inilagay ang inayos nitong Chinese bellflower dahil sa pagkamahilig nito sa halaman. Pero tanging mahal niya lang sa buhay ang pangarap niyang bigyan ng bulaklak kaya natuwa sa kanya si Kentaro. Nang sumunod na araw, masaya si Nori dahil isinama siya ni Kogure sa barko nito. Habang nakatingin sa malawak na karagatan, nabigla siya nang tinanong siya ni Kogure kung gusto niyang magpakasal na sila at saka nagdimat ang kanilang mga labi. Kinagabihan, habang nasa daan si Kentaro pauwi galing Healthland Tamayo, nakita niya si Kogure na may kasamang babae. Sinundan niya ito upang malaman kung sino ang babaeng iyon. Doon niya nalaman ang sikretong plano ni Kogure. Ang pakasalan si Nori upang mailipat sa kanya ang kasulatan ng lupa at gusali upang maipasara ang noodle shop at pagkatapos ay magbubukas siya ng isang bar at makikipag-divorce kay Nori sa loob ng 6 na buwan. At sa kanya dadalhin doon ang kasintahan para gawing manager. Pinaalalahanan naman siya ng kanyang kasintahan na huwag mahuhulog ang loob kay Nori. Mabilis na isinusulat ni Kentaro ang usapan ng dalawa, ngunit napaguri siya nang marinig niya ang masamang sinabi ni Kogure tungkol kay Nori. Doon siya nagpakita kay Kogure, nagpakilala siyang trabahador sa restaurant ni Nori at nakiusap na huwag lokohin ang mabait na tulad ni Nori pati ang magulang nito. Pero hindi niya nakuha sa pakiusap si Kogure bagkos ay binugbog siya nito at binalaan na huwag ipagsasabi ang kanyang narinig. Kinabukasan habang nagtatrabaho ay tinanong siya ni Nori kung ano ang nangyari sa kanya ngunit sinabi niyang nahulog lang siya at nagkunwaring okay lang naman siya. Naaawa siya kay Nori dahil sa pagmamahal nito sa lalaking niloloko lang naman pala siya. Maya-maya pa ay narinig niyang paalis si Nori upang makipag-date. Sumiklab ang galit ni Kentaro. Dinala ni Kogure si Nori sa karerahan ng mga kabayo at nirentahan ang isang silid upang doon sila manood. Sa kalagitnaan ng karera ay tinanong ni Kogure kung anong sagot ni Nori. Ngunit hindi ito makapagdesisyon kahit gusto niya talaga si Kogure, iyon ay dahil iniisip niya ang kanyang mga magulang kung magpapakasal na siya. Hindi nila pansin ang nagpanggap na si Kentaro bilang isang mascot. Doon na inakit ni Kogure ang dalaga pero lingid sa kaalaman niya na pinipigilan siya ni Kentaro sa binabalak niya kaya si Kentaro tuloy ang nakikiliti sa kanya at ito rin ang nahalikan niya. Nagulat si Kogure nang magpaalam na sa kanya si Nori. Dahil inisip nitong hindi iyon nag-enjoy sa ginawa niya. Nang gabing maulan habang nagdidilig ng halaman ay napansin niya ang pamumutla ni Kentaro, iyon ay dahil sa nakakasuklam na halik ni Kogure. Inisip ni Nori na baka dahil iyon sa pagod pero pinasalamatan niya si Kentaro dahil malaking tulong ito sa kanyang pamilya. Tinanong niya ito kung maaari bang doon na lang si Kentaro dahil kung magpapakasal na siya ay kakailanganin na niyang iwan ang magulang niya. Nagulat si Kentaro nang sabihin ni Nori ang balak na pagtanggap sa proposal ni Kogure. Sinubukan niyang kumbensihin si Nori na pag-isipan muna ang kanyang desisyon. Sa pagsambit niya ng pagiging manyok ni Kogure ay narinig iyon ni Nori at nagalit sa kanya. Sa pagtila ng ulan lumabas si Nori upang makapag-isip-isip nang biglang nakita niya si Kogure sa footbridge. Kausap pala nito ni Kentaro na nagmamakaawang layuan na si Nori, ngunit talagang nagmamatigas ito at nais ituloy ang plano. Sa pagkakataong iyon ay narinig ni Nori ang mga sinabi ni Kogure. Sinubukan pang pagtakpan ni Kentaro ang mga narinig ni Nori, ngunit alam na niya ang totoo. Sa pagsisi ni Kogure kay Kentaro sa nasira nitong plano ay hindi na napigilan ni Kentaro ang sarili at sinuntok ito. Kinabukasan ay nagkulong lang sa kanyang silid si Nori. Sinubukan siyang kausapin ni Kentaro upang magpaalam na dahil bumalik na rin naman sa normal ang kamay ng ama nito. Pinagbuksan naman siya ni Nori ng pinto at pinatuloy. Humingi ito ng tawad sa kanya at ipinakita ang dinisenyo nitong bulaklak na ginawa niya habang iniisip si Kentaro. Ang totoo ay may gusto pala si Nori kay Kentaro, ngunit hindi iyon matatanggap ng binata kaya't idinaan na lang nila iyon sa pagtawa. Maya-maya pa ay tuluyan ang nagpaalam si Kentaro sa pamilya. Sobra ang pasasalamat niya sa mga ito pagkat marami siyang bagay na natutunan. Lumipas ang panahon at dumating ang taglamig. Habang nagbibisikleta ay napatigil siya sa isang swimming gym. Sumilip siya rito at nagtaka kung hindi ba nilalamig ang mga lumalangoy doon. Napansin niya ang parating na babaeng naka-leather na kasuotan, tumingin ito sa kanya at umiral na naman ang pagpapantasya ni Kentaro sa babae. Sinundan niya ito upang makita ang katawan sa paglangoy nito. Ngunit tumigil ito at tinanong kung anong ginagawa niya. Sakto namang nabasa niya ang nakapaskil doon kaya sinabi niyang mag-a-apply siya bilang swimming instructor. Pero nang subukan ang galing niya sa paglangoy ay para lang siyang malulunod kaya naman sinabi ng mga ito na mas mabuting mag-aral na lang siya kaysa maging instructor.
Nakiusap naman si Kentaro na payagan siyang magtrabaho roon kahit maging tagalinas lang ng pool o tagalaban ng kanilang swimsuit. Hindi pa rin siya tinanggap ng chief instructor na si Ayuko Hayami dahil kumpleto naman ang mga janitor nila. Nang pinaalis na siya ni Ayuko ay hinamon niya ito ng one-on-one na karera sa paglangoy sa susunod na buwan. Ipinangako ni Kentaro na tatalunan niya ito dahil aniya ay wala namang bagay ang hindi natututunan. Pumayag naman si Ayuko sa kondisyon ni Kentaro na kapag nanalo siya ay gagawin siyang coach doon. Pero kapag natalo siya ay magtatrabaho siya doon sa loob ng isang taon ng libre sa kahit na anong gawain na ipagawa sa kanya. Tingid sa kaalaman ni Kentaro na si Ayuko ay isang gold medalist sa 200 metrong individual medley sa Olympics. Dahil hindi pa siya maalam lumangoy, sa ngayon ay isang coach sa swimming school si Kentaro. Tinuturuan niya ang mga bata ng tamang paghinga habang lumalangoy. Karamihan sa mga teacher doon ay babae at tinuturuan siyang lumangoy ng mga ito kapag may libre silang oras. Gayunpaman, hindi niya maiwasang matukso sa sexing katawan ng mga ito. Bilang coach ng mga bata, naranasan niya na ang iba't ibang kakulitan ng mga ito hanggang sa nasanay na siya. Natutuwa siyang napapasaya niya ang mga ito, bagay na nakita sa kanya ni Ayuko. Pinuna nito na masyado raw niyang nililibang ang mga bata, gayong hindi naman iyon daycare center, at nagbabayad ang magulang ng mga bata upang matutong lumangoy ang mga ito. Ipinangako naman ni Kentaro na mas pagtutuunan niya ng pansin ang mga batang atleta. Nang sumapit ang gabi matapos lumangoy ni Ayuko ay mapapansin sa kanyang mukha ang panghihina. Kinabukasan tinuruan ng isang teacher si Kentaro ng tamang pagko-coach sa mga bata upang mas mabilis ang mga itong matuto. Ang hawakan ng ulo ng mga ito habang nakalubog sa tubig at magbilang hanggang 10. Nag-alala naman si Kentaro na baka matakot ang mga bata. Pero yun ay turo rin ng chief instructor sa kanila at kung hindi yun kaya ng mga bata ay pwede naman silang umayaw. Pinanood niya kung gaano ka-stricto sa pagtuturo si Ayuko. Tumakbo siya palapit dito at hiniling na makisali sa pag-eensayo. Napansin ni Ayuko ang pagbuti ni Kentaro sa paglangoy at humanga sa mabilis nitong pagkatuto. Natapos na ang mga estudyante ngunit patuloy pa rin si Kentaro hanggang sa hinamon siya ni Ayuko na maabutan siya sa paglangoy. Nagawa naman niya hanggang sa bumangga na ang mukha nito sa pag-aari ni Ayuko. Aminado si Ayuko sa lakas ng loob na taglay ni Kentaro. Gayunpaman, wala pa rin itong sinabi kumpara sa kanya. Kasabay ng paglingon ni Ayuko ang pag-ahon ni Kentaro sa pool. Nagulat ito nang makita ang matigas na baston ni Kentaro na dahilan ng pagbangga sa kanya kanina. Sumiklab ang galit nito at sinapak ng malakas si Kentaro. Nagising na lang ito sa labas kasama ang mga gamit at bisikleta at inisip na tagtang na siya roon. Kinabukasan, napansin ni Ayuko ang bilis na matuto sa pagsasanay ng mga bata. Iyon ay dahil sa pag-adjust ng kurikulum upang hindi matakot ang mga bata na ilubog ang ulo nila. Nagsimula sila ng laro kung saan kailangan nilang kuhanin ang ring sa ilalim ng tubig. Para naman sa mga batang hindi takot ay inilalagay na lang nila sa mas malalim ang ring. Sa paraang iyon ay nasasanay din ang mga bata na ibukas ang kanilang mata sa ilalim ng tubig. Masayang natuto ang mga bata sa bagong paraan na iyon. Habang pinagmamasdan ni Ayuko ang pag-ensayo ng mga bata, naalala niya ang panahong unang beses na tinuruan siya lumangoy ng kanyang ama. Iyon din ang unang beses na nagustuhan niya ang swimming. Bagaman mas mahigpit siya magturo kaysa sa kanyang ama, tinanong niya kung sino ang nakaisip ng ganoong paraan ng pagtuturo sa mga bata. Nalaman niyang ideya iyon ni Kentaro. Maya-maya pa ay tinawag siya ng isang instructor dahil may magulang na nais magpasalamat sa kanya. Ngunit nang hinarap niya ang mag-ina ay hindi siya kilala ng bata, bagkus ang hinanap ay si Kentaro na kanyang naging coach. Doon napagtanto ni Ayuko na natalo na siya ni Kentaro sa pagkakataon pa lang na iyon. Masyado niyang minaliit si Kentaro. Naisip pa niyang pabalikan ito pero sa tingin niya ay huli na ang lahat.